Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at ang mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyo na magkapatid ay napapanaulik mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Until we can do something, we do everything. Hanggat may magagawa tayo, gagawin natin ang lahat. Ito po ang mensahe ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Gaya na lang ng kwento ng mga huling araw ni Moises. Bago si Moises namatay, pumunta siya sa bundok ng Nebo, gaya ng utos ng Panginoon. Tingnan mo nga naman, si Moises, hanggang huli, marunong sumunod sa Diyos. Siguro, kung iba lang yan, naku, ang tigas na ng ulo. Di ba? Kasi habang tumatanda ang tao, tumitigas ang ulo. Yan, no? Alam na alam ninyo po yan, no? Hindi nyo matatawaran si Moises, 120 years old
marunong pa din sumunod. Ilang taon na po kayo? Marunong pa bang sumunod? Ayun lang ang problema. Si Moises hanggang huli ng kanyang buhay, sumunod. At ayon sa pagkakalarawan kay Moises, hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. Ay, di ba ganun? Kapag batak ang iyong katawan, kahit matanda na, kaya pang gumawa. Yung mga matatandang maaga ng hina, wala naman talagang ginawa. Hello. Kaya yung pagkilos-kilos, nako, importante yan. Yung nanay ko, lagi ko sinasabihan, Ma, maglakad-lakad ka. 30 minutes, isang araw. Grabe naman si Father, yan ang panlaban sa demensya. Akala nyo ba? 30 minutes of walking. Tandaan nyo yan. Pero tingnan nyo, pag matanda na kayo, gusto nyong gumala, kailan hindi na pwede? Hanggat malakas. Hanggat kaya pa, kumilos, gawin ang lahat. Si Moises, hanggang huli, gumagawa, kumikilos. Ipinapakita lang ni Moises na hanggang kamatayan, kinaya niya. At kaya pa rin niya ang maraming bagay. Pero ang kahanga-hanga kay Moises, bago siya namatay, ipinatong niya ang kanyang kamay kay Josue na napuspos ng espiritu ng karunungan. Doon, pinapakita na ipinapasa niya ang kanyang karunungan kay Josue bago siya pumanaw. Until we can do something, we do everything. Hanggat may magagawa tayo, gawin natin ang lahat. Di ba yung mga magulang? Yung magulang na hanggang huli, kahit ang tatanda na ng mga anak, pangaral pa rin ang pangaral. Kasi hanggat kaya hindi nawawala ng pag-asa. Hanggang huli, mangangaral, magtuturo, ipapasa. Ito din ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Tungkol sakaling ang kapatid nila ay magkasala sa kanila. Ano sabi ni Jesus? Una, kausapin mo ng sarilinan. Sino mang kaaway mo o nagkasala sa iyo, mag-usap kayo. Sarilinan. Kayo muna mag-usap. Pangalawa, ano sabi ni Jesus? Kapag hindi nakinig, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Di ba? Anong ibig sabihin? Magsama ka pa ng meron. Magsama ka para maliwanagan ang pag-uusap ninyo kung hindi kaya ng sarilinan. At kung hindi pa rin, sabi ni Jesus, sabihin mo sa pagtitipon sa simbahan. O kaya tumawag ka ng pare, idulog sa pare. At kung hindi pa makinig, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Ano ba ibig sabihin nun? Di ba yung mga publikano nilalayuan? Doon mo lang gawin iyon. Parang ang isang relasyon ay maging maayos at maibalik sa dati until we can do something, we do everything. Hanggat may magagawa, gawin ang lahat. Walang sukuan. Huwag pabayaan. Hanggat kaya, pag-usapan. Yan ang tinuturo. Madalas, kapag magulo na ang relasyon, bibihira ang umupo para ayusin. Kakaunti ang nag-uusap para pagbatiin. Marami sa atin, hinahayaan na lang. At madali, para sa atin, yung number 3. Ano yung number 3? Yung wag na lang magpansinan. Hindi pa nagawa yung number 1.
Hindi pa nagawa yung number 2, number 3 agad. No? Marami ganun. No? Pinababayaan na lang. Yung away pamilya, ayaw upuan. No, alam niyo po kami, no? Kaming pamilya, no, sa amin, wala kaming, paano ko ba sabihin yun? Wala kaming panahon o oras na hindi nag-uusap. No? Wag lang kami magkatipon-tipon, kaming pamilya. Ang tagal-tagal namin mag-usap, no? Sa kainan, no? Lalo ngayon, syempre, may kanya-kanya ng pamilya mga kapatid ko. Pag nagsama-sama kami, pagka may okasyon, nako, no? Abot kami 5 oras magkwentuhan sa mesa. No, matigas na nga yung kanin sa plato di ba? No, tapos na kami kumain, matigas na. No? Kaya, ganun. At pag may problema, inuupuan. Pinag-uusapan. Madalas ako na ngayon ang nagpapa-meeting. Kapag merong hindi magandang nangyayari sa pamilya, nagmi-meeting kami. No? Dati yung mga magulang ko, no, upo dito. Ganon. No? Pag-usapan. Hanggat kaya, gawa ng paraan. No? Hanggat may magagawa tayo. At anumang bagay, applicable yan. Sa anumang bagay, dapat ginagawa ng paraan. At ipinapakita sa atin ng mga pagbasa na hanggat may magagawa tayo, gawin ang lahat. Kaya nga ang katamaran ay isang kasalanan. Sloth is one of the 7 capital sins. May magagawa pa. Gawin. Dahil ang hindi paggamit sa ipinagkaloob ng Diyos ay pagbabaliwala sa Diyos. Gamitin mo. Sulitin mo. Kung sa panchichismis, nagagamit ang bibig, gamitin lalo kapag magulo ang relasyon. Huwag sayangin ang panahon. Kaya maraming umiiyak kapag patay na ang mahal sa buhay kasi maraming hindi ginawa. Maraming sinayang na oras. Until we can do something, we do everything. Hanggat may magagawa, gawin ang lahat. Amen. Amen.